10 mga pinakamisteryosong isla dito sa Earth. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga isla dito sa mundo ang itinuturing na misteryoso dahil sa ilang mga kadahilanan. Ang ilan ay dahil sa mga characteristics at mga bagay na meron sa mga ito. Ngunit sa kabila ng mga ito ay patuloy pa rin itong dinarayo ng mga turista at mga researchers dahil sa taglay nitong likas na kagandahan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga katangian na meron sa mga islang ito kung bakit sila itinuturing na misteryoso? At sa video na ito ay aalamin at tutuklasin natin ang 10 mga misteryoso ngunit napakagagandang isla dito sa mundo. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, Socotra Island. Ang Socotra Island na bahagi ng Yemen ay isang natatanging lugar na kilala sa kakaibang mga halaman at hayop. Matatagpuan ito sa Indian Ocean, malapit sa Horn of Africa. Ngunit dahil sa espesyal na kalikasan dito ay tinatawag itong Galapagos of the Indian Ocean. Ang Socotra ay may 4 na isla at 2 maliit na islets at ang Socotra mismo ang pinakamalaki sa mga ito. Ang sukat nito ay humigit kumulang 3,796 square kilometers. Mayroon itong klima na katulad ng sa disyerto na nagiging dahilan para magkaroon ng mga kakaibang mga halaman at hayop dito. Samantala, mayroon namang 3 pangunahing lugar na makikita sa isla na ito na kinabibilangan ng mga baybayin, limestone plateau, at ang mga bundok na gawa sa granite. Ang Hadibu naman, ang capital at pinakamalaking bayan ng Socotra, ay nasa northwest part ng isla. Bukod dito, kilala ang Socotra sa mga kakaibang halaman tulad ng dragon's blood tree na mayroong kakaibang hugis at kulay pulang dagta. Maraming uri ng halaman at hayop dito na hindi makikita sa ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan, halos 37% ng 825 na uri ng halaman sa Socotra ay endemic, ibig sabihin dito lang ito matatagpuan. Kasama rito ang desert rose at ang Socotran pomegranate. Subalit kahit tuyo ang klima dito, may mga bukal at ilog pa rin na nagbibigay ng mahalagang tubig sa mga tao at hayop dito. Ang mga kuweba at limestone formations ay nagsisilbing tirahan ng mga endemic na uri ng paniki at iba pang hayop. Sa kabilang dako, ang Socotra ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang mga naninirahan dito ay tinatawag na mga Socotri at mayroon silang sariling wika na tinatawag ding Socotri. Ito ay bahagi ng South Arabian group ng mga Semitic languages. Ang kanilang kultura ay kombinasyon ng mga impluensya mula sa Africa, Arabian Peninsula at India. Ang isla ay matagal ng sentro ng palitan ng mga produkto. Karagdagan pa rito, kinilala naman ng UNESCO ang Socotra bilang isang World Heritage Site dahil sa natatangi nitong ecology at kultura. Ngunit nahaharap ito sa mga banta tulad ng climate change at sobrang pag-aalaga ng mga hayop. Number 2, Svalbard. Ang Svalbard ay isang grupo ng mga isla sa northern part ng Norway. Kilala ito sa malamig na klima, mga yelo at maraming wildlife. Matatagpuan ito sa Arctic Ocean na may layong 650 kilometers sa hilaga ng mainland Norway. Ang pinakamalaking isla ay ang Spitsbergen kung saan matatagpuan ang Longyearbyen, ang capital at pinakamalaking bayan sa lugar. Ang iba pang mahahalagang isla ay ang Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya at Prince Karls Forland. Kaugnay pa nito, ang klima sa Svalbard ay polar. Malamig ang panahon dito tuwing taglamig, ngunit malamig din kahit tag-init. Ang temperature naman dito ay medyo mainit kaysa sa ibang bahagi ng Arctic dahil sa North Atlantic Current. Sa panahon ng taglamig, mula October hanggang April ay hindi sumisikat ang araw. Ngunit sa panahon naman ng tag-araw, mula May hanggang September, ay hindi lumulubog ang araw. Gayon din, maraming kwento ng mga explorer, whale hunter at mga minero sa kasaysayan ng Svalbard. Noong 17th century ay naging kilala ito para sa panghuhuli ng balyena. At kalaunan ay naging mahalaga ang pagmimina ng karbon, lalo na sa Longyearbyen. Sa kasalukuyan, bukod sa pagmimina, ang turismo at pananaliksik ay mahalaga rin para sa ekonomiya ng Svalbard. Maraming turista ang pumupunta dito para makita ang tanawin ng Arctic wildlife at mag-enjoy sa mga activities tulad ng dog sledding, snowmobiling at pagpunta sa mga yelo. Samantala, isa sa pinakakilalang lugar sa Svalbard ay ang Svalbard Global Seed Vault. Ito ay isang facility na itinayo sa loob ng bundok na ginagawang imbakan ng mga seeds mula sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Layunin nito na protektahan ang mga seeds mula sa mga sakuna. Maliban pa rito, ang kalikasan sa Svalbard ay napakaganda. Ang mga yelo, glacier at tundra ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang hayop tulad ng mga polar bear, Arctic fox, reindeer at iba't ibang ibon. Bagaman mahirap ang pamumuhay sa Svalbard dahil sa matinding lamig at kakaunti lamang ang mga serbisyo dito, ang isla namang ito ay mayroong kakaibang komunidad. Ang mga residente dito ay karaniwang mga researchers, mga tourism workers at mga minero. Ang Longyear Bayan ay mayroon ding mga schools, hospitals, simbahan at iba't ibang tindahan at mga restaurants. Number 3, Oak Island. Ang Oak Island ay isang maliit na isla sa Mahone Bay, Nova Scotia sa Canada. Kilala ang lugar na ito dahil sa mga kwento tungkol sa mga nakatagong kayamanan. Ang isla ay may sukat na 140 hectares at may layo ito na 200 meters mula sa mainland ng Nova Scotia. Bagamat maliit lamang ang islang ito, marami pa rin ang mga interesado dito dahil sa mga misteryo at alamat na bumabalot sa lugar na ito. Bukod dito, nagsimula ang kasaysayan ng Oak Island noong 1795 nang si Daniel McGuinness at ang kanyang mga kaibigan ay nakakita ng isang malalim na hukay sa lupa na tinawag nilang Money Pit. Maraming grupo ang nagsagawa ng paghuhukay dito sa paglipas ng mga taon dahil umaasa sila na makahanap ng kayamanan mula sa lugar na ito. Subalit, karamihan sa mga ito ay nabigo at umuwi nang walang nahanap na kahit anumang kayamanan. Kaugnay nito, maraming teorya tungkol sa kung ano ang maaaring nakabaon sa Oak Island. Sinasabi na maaaring ang mga kayamanan ng mga pirata, mga mahalagang dokumento o kayamanan ng mga Templar Knights ang nakabaon dito. Ang mga kwento at alamat na ito ang nagpalakas ng interes ng mga tao tungkol sa isla na ito. Subalit, kahit maraming artifacts at istruktura ang natagpuan mula sa paghuhukay dito, ay wala pa ring malinaw na ebidensya na magpapatunay na mayroong malaking kayamanan dito. At noon ngang 1960s ay lalo pang sumikat ang Oak Island nang magsimulang maglabas ang media ng mga kwento tungkol sa paghahanap ng kayamanan dito. Noong 1965 ay isang trahedya ang nangyari dahil may 4 na members ng Restall family ang namatay sa isang aksidente habang naghuhukay. Ipinakita nito ang panganib na maaring idulot ng paghahanap ng kayamanan sa Oak Island, ngunit hindi nito napigilan ang iba pang mga treasure hunters. Ngunit noong 2006 ay binili ng magkapatid na Rick at Marty Lagina ang bahagi ng isla. Ito ay dahil matagal na silang interesado sa Oak Island mula pa noong kabataan nila. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay naging tampok sa reality TV show na The Curse of Oak Island na nagsimula noong 2014. Gumagamit sila ng modern technology at bagong pamamaraan sa paghuhukay at pagsisiyasat sa isla na ito. Number 4. Roanoke Island. Ang Roanoke Island ay isang maliit na island sa North Carolina, USA. Kilala ito dahil dito itinatag ang unang English colony sa Amerika na tinawag na The Lost Colony. Matatagpuan ito malapit sa bayan ng Manteo at bahagi ito ng Outer Banks ng North Carolina. Ang isla ay may sukat na 12 miles ang haba at 3 miles naman ang lapad. Samantala, noong 1584 ay ipinadala ni Queen Elizabeth I ng England sina Philip Amadas at Arthur Barlow para tuklasin ang lugar na ito. Pinili nila ang Roanoke Island bilang lugar sa pagtatatag ng colony. At noong 1585 ay itinatag ni Sir Walter Raleigh ang first colony sa island. Ngunit nabigo dahil sa kakulangan ng pagkain at alitan sa mga native Algonquian. Subalit noong 1587 ay isa pang grupo ng mga colonist ang ipinadala sa pamumuno ni John White. Iniwan niya ang colony upang bumalik sa England para kumuha ng mga supply. Ngunit sa kanyang pagbabalik noong 1590 ay nawala ang mga colonist at ang tanging bakas lamang na naiwan ay ang salitang Croatoan na nakaukit sa isang poste. At hanggang ngayon ay nananatili pa ring isang misteryo ang pagkawala ng nasabing colony. Sa kabila nito, marami namang mga magagandang pasyalan sa Roanoke Island. Ang Fort Raleigh National Historic Site ay may mga exhibit tungkol sa kasaysayan ng colony at mga performance patungkol sa The Lost Colony, isang palabas na isinulat ni Paul Green noong 1937. Ginaganap ang palabas na ito tuwing tag-init at isinasalaysay nito ang tungkol sa buhay ng mga first colonist. Bukod pa dito, kilala rin ang Roanoke Island sa magagandang tanawin nito.
Napapaligiran ito ng mga lawa at marshes at mayroong mga hiking trails at nature preserves. Ang Elizabethan Gardens ay nagpapakita ng mga replika ng mga garden noong panahon ni Queen Elizabeth I. Makikita dito ang mga style ng pagtatanim ng mga halaman noong 16th century. Ang Roanoke Island Festival Park ay nag-o-offer din ng mga interactive experience tungkol sa buhay ng mga colonists. Number 5, North Sentinel Island. Ang North Sentinel Island ay isang maliit na isla sa Bay of Bengal na bahagi ng Andaman at Nicobar Islands sa India. Kilala ito dahil sa mga naninirahan dito, ang Sentinelese, na isa sa mga pinaka-isolated na tribo sa buong mundo. Ang isla ay may lawak na halos 60 square kilometers at napapaligiran ng mga coral reefs na nagiging hadlang sa mga bangka na gustong lumapit dito. Ang mga Sentinelese ay isa sa mga huling tribo sa buong mundo na hindi pa naaabot ng modern technology. Sa loob ng libu-libong taon, namuhay sila nang hiwalay sa ibang tao at patuloy na pinapangalagaan ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. Kumukuha sila ng pagkain mula sa kagubatan at dagat at nakatira sa mga simpleng kubo. Kilala rin sila sa paggawa ng mga sandata tulad ng pana at arrow. Kaugnay nito, ang gobyerno ng India ay nagpatupad ng mahigpit na pagbabawal sa paglapit sa North Sentinel Island upang maprotektahan ang Sentinelese mula sa mga sakit na maaaring dala ng pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. At noong 2005 ay opisyal na idineklara ang isla bilang isang protektadong lugar at mahigpit na ipinagbabawal ang paglapit dito. Samantala, naging usap-usapan ng North Sentinel Island noong 2018 nang ang isang American missionary na si John Allen Chau ay napatay matapos subukang makipag-ugnayan sa mga Sentinelese. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa panganib at kahalagahan ng pag-iwas sa tribong ito. At kahit nakahiwalay ang North Sentinel Island, patuloy pa rin ang interes ng mga researchers at anthropologists na malaman ang higit pa tungkol sa kultura at kasaysayan ng mga Sentinelese. Number 6, Jaco Island. Ang Jaco Island ay isang maliit na isla sa silangan ng Timor-Leste. Kilala ito sa taglay nitong likas na kagandahan at kalinisan. Ang isla ay bahagi ng Tutuala, isang rehiyon sa Lautem District at matatagpuan sa easternmost part ng bansa. Ang Jaco Island ay sakop ng Nino Coni Santana National Park, ang unang national park sa Timor-Leste na itinatag noong 2007. Dito makikita ang iba't ibang uri ng mga puno, halaman at hayop. At kahit maliit lamang ang isla, marami namang uri ng ibon at isda na tanging dito lamang makikita. Samantala, isa sa mga dinarayo sa Jaco Island ay ang magagandang beach at malinaw na tubig dito. Ang puting buhangin at malinaw na dagat ay paborito ng mga mahilig mag-snorkel at mag-dive. Makikita dito ang mga magagandang coral at iba't ibang uri ng isda. Ang tubig dito ay sobrang linaw at hindi pa naaapektuhan ng pollution. Bukod sa natural nitong kagandahan, ang Jaco Island ay mahalaga rin sa kultura ng mga local communities dito. Ang mga tribo sa Timor-Leste ay may malalim na ugnayan sa isla at itinuturing itong banal. Naniniwala sila na ito ay tahanan ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno, kung kaya't may mga bahagi ng isla na itinuturing nilang sagrado at hindi pwedeng puntahan ng mga turista. Subalit, isa sa mga hamon sa pagpunta sa Jaco Island ay ang limited access at kakulangan ng mga facilities. Walang mga permanenteng buildings sa isla kaya kinakailangang magdala ng sariling gamit, pagkain at tubig ang mga bisita. Ngunit ang pinakamalapit na lugar na may mga serbisyo ay ang village ng Tutuala kung saan pwedeng magrenta ng bangka papunta sa isla. At dahil walang mga modern facilities doon, nananatiling natural at hindi pa nadidiskubre ang kagandahan ng Jaco Island. Gayon din, ang pamahalaan ng Timor-Leste ay nagsisikap na mapanatili ang kalikasan ng Jaco Island habang pinapalakas ang ecotourism nito. May mga hakbang na ginagawa upang matiyak na ang pagdagsa ng mga turista dito ay hindi magdudulot ng pagkasira sa kapaligiran. Layunin nitong mapangalagaan ang likas na yaman habang nakakatulong ito sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya ng lugar. Number 7, Hashima Island. Ang Hashima Island, na kilala rin bilang Gunkanjima o Battleship Island, ay isang maliit na isla malapit sa Nagasaki, Japan. Tinawag itong Gunkanjima dahil sa hugis nito na parang warship at dahil sa sukat nito na umaabot sa 6.3 hectares. Ang Hashima ay naging simbolo ng pag-unlad ng industriya nito.
Bukod dito, nadiskubre naman ang carbon sa isla noong 1810, ngunit noong 1887 lamang nagsimula ang pagmimina dito sa ilalim ng pamamahala ng Mitsubishi Corporation. Naging sentro ito ng pagmimina ng carbon na nakatulong sa pag-unlad ng Japan. At noon ngang 1950s ay umabot sa mahigit 5,000 na tao ang population ng Hashima, kung kaya't naging isang crowded area ang isla na ito. Samantala, mahirap ang buhay sa Hashima pero kumpleto naman sa mga facilities tulad ng pabahay, school, hospital at tindahan para sa mga minero at sa kanilang pamilya. Ang mga gusali dito ay kabilang sa mga first modern apartment building sa Japan. Pero dahil siksikan at mahirap ang pagmimina dito ay nagkaroon ng mga problema sa kalusugan at kaligtasan ng mga tao dito. At sa paglipas ng panahon, ang carbon ay napalitan ng mas murang energy tulad ng langis. Dahil dito, unti-unting bumaba ang pangangailangan sa carbon. At noong 1974 ay isinara ng Mitsubishi ang minahan at iniwan ng mga tao ang isla, kung kaya't ito ay naging isang ghost town. Sa kabilang banda, kahit wala nang nakatira sa Hashima, naging bantog pa rin ito para sa mga turista. Noong 2009, binuksan ng gobyerno ng Japan ang ilang bahagi ng isla para sa publiko. Ginamit din ito sa ilang pelikula tulad ng Skyfall ni James Bond, kung saan ginamit ang isla bilang base para sa kontrabida. Dagdag pa rito, noong 2015 ay isinama ang Hashima sa UNESCO World Heritage List bilang bahagi ng Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution. Kinilala ito bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng industrialization ng Japan. Pero naging kontrobersyal din ito dahil sa sapilitang paggawa noong World War II, kung saan maraming mga Korean at Chinese ang pinilit magtrabaho sa mahirap na kondisyon. Number 8. San Blas Islands. Ang San Blas Islands na kilala rin bilang Gunayala ay isang grupo ng mga isla sa northeast part ng Panama. Mayroon itong mahigit 365 islands, ngunit mga 50 lamang ang tinitirhan sa mga ito. Ang mga isla ay kilala dahil sa kanilang magagandang tanawin tulad ng puting buhangin, malinaw na tubig at mga puno ng niyog. Ang rehiyon ay pinamamahalaan ng mga Guna, isang indigenous group na mayroong sariling kultura at tradisyon. Ang mga Guna ay may sariling pamahalaan at paraan ng kanilang pamumuhay, at isa sa mga kilala sa kanilang kultura ay ang paggawa ng molas, mga tela na may makukulay na design. Ang mga molas ay bahagi ng traditional clothing ng mga Guna women at ibinebenta rin nila ito sa mga turista. Maliban pa dito, ang San Blas Islands ay sikat din para sa mga turista dahil sa likas na kagandahan ng mga ito at mayamang kultura. Maraming turista ang pumupunta dito para mag-snorkeling, mag-diving at mag-relax sa mga beach. Ang mga coral reef sa paligid ng mga isla ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at iba pang marine life, kung kaya't popular ito para sa mga mahilig sa diving. Bukod sa mga water activities, ang mga bisita ay maaari ding sumali sa mga cultural activities kasama ang mga Guna. Maaari nilang makita kung paano ginagawa ang mga molas, makipag-usap sa mga local people at matuto tungkol sa kanilang tradisyon at kasaysayan. Ang mga karanasang ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa kultura ng mga Guna. Samantala, ang pagpunta sa San Blas Islands ay medyo naiiba kumpara sa ibang destinations dahil limitado lamang ang mga facilities doon at mga infrastructures. Karamihan sa mga isla doon ay walang kuryente o tubig at ang mga tirahan ay karaniwang simpleng mga kubo lamang. Subalit, upang makarating sa San Blas Islands, kailangan munang sumakay ng kotse mula sa Panama City patungong Carti at mula doon ay magbo-boat ride papunta sa mga islang ito. May mga package tour naman na nag-o-offer ng transportation at accommodation. At kahit maraming turista ang pumupunta dito, kontrolado pa rin ng mga Guna ang kanilang mga lupain at tubig. Ang bawat bisita sa San Blas ay kinakailangang magbayad ng isang entrance fee na direkta namang napupunta sa komunidad ng Guna upang suportahan ang kanilang mga proyekto at pagpapanatili ng kanilang lugar. Number 9. Poveglia Island. Ang Poveglia Island ay isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa Italy.
Matatagpuan ito sa Venetian Lagoon sa pagitan ng Venice at Lido. Kilala din ito dahil sa mga kwento ng kababalaghan at malungkot na kasaysayan. Samantala, noong 5th century, unang binanggit ang Poveglia bilang isang ligtas na lugar para sa mga taga-Venice na tumatakas mula sa mga barbaro. Noong 14th century naman ay ginawa itong quarantine station para sa mga barko at pasahero na hinihinalang may sakit. Ang pinakakilalang bahagi ng kasaysayan ng Poveglia ay nangyari noong panahon ng Black Death noong 1348. Gayun din ay naging mass burial ground ito at quarantine site para sa mga biktima ng salot. Maraming mga tao ang dinala dito at pinabayaan na lamang na mamatay. Tinatayang nasa mahigit 160,000 na mga tao ang namatay at inilibing dito at ito rin ang dahilan kung bakit itinuturing ito bilang isang malungkot na isla. Noong 1776 ay muli itong ginawang quarantine station para sa mga barkong dumarating sa Venice. At noong 1793, nagkaroon ng bagong outbreak ng plague at ginawang hospital ang Poveglia para sa mga nahawahan ng sakit. Marami ring mga kwento ng kalupitan at pang-aabuso ang nagmula sa panahong ito. Maliban pa dito ay itinayo rin dito ang isang hospital noong 1922 para sa mga taong may sakit sa isip sa isla. Dito rin nagsimulang lumaganap ang mga kwento ng kababalaghan at multo. Ayon sa mga alamat, ang mga pasyente ng hospital ay nakakarinig ng mga boses at nakakakita ng mga multo ng mga namatay na biktima ng salot. Kaugnay nito ay may isang kilalang kwento tungkol sa isang doktor na nagsagawa ng malulupit na experimentations sa mga pasyente. Ngunit sa huli ay nabaliw at tumalon siya mula sa bell tower ng hospital na sinasabing hinila siya ng mga multo pababa. Isinara ang hospital noong 1968 pero patuloy pa rin ang mga kwento ng kababalaghan. Sa kasalukuyan ay itinuturing ang Poveglia na isa sa mga lugar ng mga multo. Maraming paranormal investigators ang bumisita dito para magsagawa ng mga documentations tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Sinasabi na ang mga bisita ay nakakaramdam ng bigat sa dibdib, nakakarinig ng mga kakaibang tunog at nakakakita ng mga anino sa mga abandonadong gusali. Dahil dito ay halos walang pumupunta sa isla at isinara rin ito ng gobyerno ng Italy sa publiko. Sa mga nakaraang taon ay nagkaroon ng mga pagtatangka para muling i-develop ang Poveglia. Noong 2014 ay sinubukan ng gobyerno ng Italy na gawing rental area ang isla para gawing luxury resort pero hindi ito natuloy. Ito ay dahil tutol ang mga lokal na residente sa ideya na ito dahil naniniwala sila na sagrado ang isla at hindi dapat galawin. Number 10. Isla de los Estados. Ang Isla de los Estados na tinatawag ding Staten Island ay isang maliit na isla sa South Atlantic. Matatagpuan ito sa silangan ng pangunahing isla ng Tierra del Fuego sa Argentina. May sukat ito na 534 square kilometers at bahagi ng probinsya ng Tierra del Fuego. Antartida e Islas del Atlántico Sur. Ang isla ay may haba na 65 kilometers at may lapad naman na 15 kilometers. Kakaunti lamang ang naninirahan dito habang ang klima naman ay malamig at maulan. Maliban dito, ang isla ay may mahalagang kasaysayan para sa Argentina at sa mundo. Noong 16th century ay natuklasan ito ng mga European. Narating ito ni Francisco de Hoces noong 1526, isang captain mula sa Spain. Tinawag itong Staten Land ng mga Dutch noong 1616 na naging Staten Island naman sa England. Naging mahalagang daanan ito para sa mga barko bago pa nabuksan ang Panama Canal. Dagdag pa rito, noong 19th century, ginamit ng mga pirata at smuggler ang isla dahil sa mga tagong cove at matatarik na baybayin na meron ito. At sa huling bahagi ng siglo ay nagtayo ang Argentina ng penal colony dito. Ang pinakakilalang penal colony ay nasa Puerto Cook. Naging pangunahing base ito mula 1899 hanggang 1902. Ngunit dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon at lugar ay nagkaroon ng maraming problema ang colony at iniwan din ito kalaunan. Ang isla ay mayroon ding mga natatanging mga halaman at hayop. Maraming seabirds, penguin at seals ang matatagpuan dito. Ang mga kagubatan ng mga puno ng Nothofagus na tinatawag ding Southern Beach ay makikita rin dito. Mahalaga din ang ecosystem ng islang ito. Karagdagan pa, ang Isla de los Estados ay bahagi ng isang protected reserve na tinatawag na Isla de los Estados Wildlife Reserve.
itinatag ito para mapangalagaan ang natural na yaman ng isla. Mahigpit ang pagbisita dito at limitado lamang para sa mga scientists, researchers at ilang turista. Layunin nito na mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng lugar.